Dios moabot gayon. Ang Biblia nagsulti gayon nga ang walay katapusang pag-antos o silot o na naghulagway sa dapit niini. Naghulagway ang dapit sa silot. Sa kini. Mao ni. Going to hell is no accident. It's a choice. Kung ang tao mo pa ingon o gobyerno, dili mo disgrasya, ay disgrasya nga nung hindi man ta. Di ka pwedeng maingon, dipili ni mo na. Kaysa wa pa ka nakaabot sa impyerno, at tunay kagampang himangno na naipulong sa Ginoo, nag-warning, nagtudlo sa gustong buhaton, aron mga luwas, kung may impyerno ka, ayaw ina nga, ay, pastilan, disgrasya man. Pero sige lang, di ka pwedeng maingon sa imong anak, kung tuwala mo sa impyerno, gaantos, ang imong bata, maingon, painit kayo, di makaya. Dili ka mo kaingon sa imong anak, sige lang na, better luck next time na, mas kabawi ka, wak na next time. Pag impyerno, wak na next time. Mao na nga fix na na. Pag di ka muhimo sa kaagi sa dalan sa Diyos kaluwasan, o kunya, pagkahuman sa iyang gihatag na grasya. Ang Diyos naghatag grace period, mo na itong panahon ron, natay grasya. O di ka magmagnon o hatagang pagtagad ang grasya, disgrasya ka. Impyerno Diyos. Mo na yun siya, going to hell is no accident. It's a choice. Imanigin eh. Di ka pwede magmayabang ng sarili natin at sabihin, ayaw ko dyan, ayaw ko, hindi mo na ngayon. Hindi ka pwede magmayabang ng sarili mo. Bakit sino kang tao magyabang? Wala kang ng sarili mong iyo. Yung buhay mo hindi sa'yo. Galing sa Diyos yan. Hininga ng Diyos yan. At ayaw galing lamang sa alabok ng lupa. At kung bakit tayo nagganito? Kaya sinasabi ko, yung mga gandang babae, mga poging lalaki, huwag nyo sabihin na makyabang pogi ako, hindi ako pwede dyan, kasi hindi ako pang-impyerno, kasi itong kutis ko ito, itong mukha ko, itong beauty ko, hindi pang-impyerno. Hindi totoo yan. Yung kutis mong yan, yung beauty mong yan, bagay sa impyerno, pag hindi ka maglilingkod sa Diyos. Mahalagang paglingkod. Kaya nga, may isang bagay, still don't believe in Jesus. Hindi ka pa rin ba naniniwala patungkol kay Jesus Christ? Do you still want to play the wait and see game? Gusto mo pa rin maglaro? Yung impyerno yan, bakit nakapunta ka na ba ng impyerno? Na nagpatotoo ka ng impyerno, hindi ka pa nga nakapunta doon. Tingnan lang natin! Parang laro lang yan. Tingnan natin. Kasi yung tao, to see is to believe. Pag nakita mo, naniniwala ka kaagad. Ngayon, sa panahon nakita mo, nandun ka na sa impyerno at maniwala ka, tanong ko sa iyo, may pakinabang ka pa ba sa paniniwala mo na nasa impyerno ka na? May pakinabang ka ba? Wala. You cannot change it. Pagdating mo doon, wala ka nang magawa. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa impyerno, habang wala pa tayo sa dahon ng kaparusahan at pagtitiis, ihanda na natin ang ating sarili. Tiyakin natin. Kasi itong kaligtasan, hindi biro, hindi laro. Kailangan paglakan mo, bawat hakbang mo sa buhay, tiyakin mo, tama itong landas na aking tinahan. Tama ang bawat hakbang na aking hinakbang upang ako'y makakatiyak. Kaya tiyakin natin yung ating mga sarili. Kaya nga, tandaan natin ito. Amen. Na-meet ko yung isang buwan, nakarang buwan lang yata, na-meet ko yung isang Canadian na nakinig nung ako'y nagngangaral po sa online broadcasting. Nakinig po siya. At nung siya nakinig, tanong siya ng tanong at binigyan ko siya ng kasagutan sa aking online broadcasting. At nung ako'y nagbigay sa kanya, nakaunawa ang taong ito. Tumanggap sa Panginoon. Tumanggap na yung matangos ang ilong at matangkad na tao. Tinanggap niyang salita ng Diyos at nagsabi magpabaptay siya. At nung nakarang buwan, dahil yung asawa niya taga rito sa Mindanao, nakipagtagpo siya, sabi niya, Pastor, I know and I recognize that you are my pastor because you're the one who preached to me about salvation. We will be visiting Mindanao because my wife live in Mindanao and I want to see you in personal. Kaya pilitan ako makipagkita sa kanya. Brother, at nung kami nag-meet na ang tangkad na tao, yakap-yakap niya ako, sabi niya, you are my pastor. Tuwang-tuwa siya. Imagine that, yung mga taong matangos ang ilong, yung mga taong sabihin natin na para bagang, sabihin natin, special na mga tao ito, matangkad, matangos ang ilong, maputi, magaling magsalita ng English. Ay,
akala natin, pero silang mga tao, hindi nila ginawa ng isang paraan na dahil ako matangos sa ilong, matangkad, magaling magsalita ng English, na hindi niya sinabi na, kahit hindi na ako tatanggap sa Panginoon. Ganun pa man, nag-decide siyang tanggapin ang Panginoon at siya'y nabautismuhan. Imagine that. Tayo pa kaya? Mga ordinaryong tao na tayo. Kaya rin sinabi ng Biblia, God is not playing games. Hindi naglalaro ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, hindi mangyayari, talagang mangyayari ito. Mahitabo kayong kinig. Faith in Christ alone is our only hope. The hour of decision is upon us all. Yung panahon, yung oras ng pagdesisyon na sa ating lahat. Ikaw magdesisyon eh. Ang pastor, katulad ko, mga ngaral, nagtatanong ng, sinong gustong maligtas? Gusto mo bang maligtas? Tatanggapin mo bang Panginoon? Hanggang tanong lang ako. Hindi ko pwede, ikaw, magtanggap ka na sa Panginoon. Hindi kita pwede utusan. Kasi yung pagtanggap ng Panginoon, desisyon ng tao. Hindi desisyon ng ibang tao sa iyo. Ikaw, pag gusto mong maligtas, hanapin mo yan. Kailang gumawa ka ng paraan, hakbangin na ikaw ay maligtas. Kaya sabihin mo, kahit ang diablo ay walang kapangyarihang pigilan ako. Gusto kong maligtas. Gawin ko ito. Ngayon, describe ko ang impyerno. Ito yung sinasabi niya. Ano yan? Unsa ang impyerno? Sa Biblia, tamungutana. Kaya kung sa eskwelahan, may teacher makatubag. Na ba yung mga teachers nato din? Na ba? Mga teacher din, may member ba din na teachers? Maestra na, ha? Asa man? Asa man na teacher nato? Teachers nato din yung mga member. Kaysa church na ako may mga member itong teachers. Naghampot sila dito. Yan, nanguntan ako ang tayo kung makatod na makasulti ba sila. Nga pahitungod kung asa, unsa ng impyerno, asa ni. Hindi sila katubag. So, pastor, di namin gawain yan. Pastor, di namin alam yan. Kung yung bang subject, pwede. So, dapat yung mga teachers din, mga tanong lang ko, basta ka muna yung Ziram. Maliban na kung Christian ka, kami alam ka. Pero sa school, itinuturo ba? Hindi po. Unsa ang impyerno? Okay. Pero bago ko magpadaan, mangutana ko sa mga college students. Pila ka po college students din? Taas daw kamot. College students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At hanggang diri. Mangutana ko ninyo. Kinsa sa inyong mga structure or structures or sa inyong mga teachers or sa inyong tinatawag bitaw mga nagtudlo sa college ninyo mahitungod sa langit o impyerno. Ano yung subject? Na yung subject na how to go to heaven? Na ba? Wala. Only Bible speaks about that. Walang iba. Biblia nagsasabi. Kaya ang tanong, kung saang impyerno? Biblia ang sasagot. Lucas 16:23. O dito sa Hades, or in other word, hell, giyahat niya ang iyang mga mata. Asa dapit ang impyerno kung atong tanawon? Asa? Sa ubos. Ano man, ingon sa Biblia, miyahat man sa siyang mata. Miyahat sa iyang mga mata, sanglit, nag-anto sa mga kasakit. O naglantaw kang Abraham sa halayo, o kang Lazaro. Klaro na nga kining disgutan sa Bible sa kinika, sugilanon. This is a true story. Ano man, naingalan kining maong dato. Isa nga ang pobre. Isa nga sa pobre. Lazaro. Pero ang dato, may ngalan. Lagis ko ng ngalan. Igamit lang og dito sa hadis giyahat niya. Ang iya, mga mata, sanglit ng anto sa makasakit, o naglantaw kang Abraham sa layo o kang Lazaro. Kung sa gi-address sa Bible, nining maong tao, kay way ngalan, gi-address lang siya na ang dato. Dato. May pera, mayaman talaga. Kaya nga, nanin ito, delikado ito, hindi pala ibig sabihin na mayaman ka, ay mapalangit ka na. Hindi ibig sabihin, pobre ka, ay may impyerno ka na. Kasi si Lazaro ay pulubi. Mahirap. Namatay at siya'y nasa itaas. Yung sinasabing Abraham's bosom, ibig sabihin langit yan ang tinutukoy ng Biblia, Abraham's bosom. Asaan si Lazaro? Nasa langit. Asaan yung mayaman na yung mayamang tao? Nasa baba. Anong kalagayan niya? Ito sinasabi niya, sabi niya, o dito sa hadis giyahat ng iyang mga mata, sanglit,
nagaantos sa mga kasakit. Kung sa ikantangan karon sa taong dato, gaantos, kasakit. Inimong si Lazaro, to agilipay, na sa langit, Abraham's bosom. Halayo. O niya, kining maong tato, naghangyo. Kung sa iyang gihangyo, nga ipadala si Lazaro kaniya, patuon sa iyang dapit, asas siya nagaantos. O sa'y buhaton ni Lazaro, simple lang unta, ituslob lang niya niyang kamot sa tubig, o patuluan lang sa tulo sa tubig, nag-ituslob ang niyang tudlo, diha sa tubig, baso baki ni, sa baki ni, basta ituslob, o ipatulo ra, ay nangandoy ang taong dato, mabisan kamay na lang nakabog na unta, makaangkon siya. Kaya labihan kayo, kainit sa impyerno. Muna hindi sa gihangyo niya. O dinhi atong makita ang kaintangan, busa kung sa daw ang impyerno mao ang dapit sa mga pagsakit o mga pag-antos. Mao ni isulti sa Bible. Kinsa kaninyong interesado nga dito, dili na sa vacation ha, dito mag-stay sa inyong eternity. Dito na mo magpuyo forever. Ang tawag eternity, from aeon to aeon. Ang pasabot niya na, di ka sa sinugdanan sa walay katapusan. Mo ng hell, mo ng eternity, eternal, nga gitawag. Ang walay katapusan, mo na kung ang tao tuwa sa impyerno, 1,000 years na siya ditong gaantos, gasugod pa lang siya. Nga naman, pastor, nga 1,000 nagsugod. Kay ang impyerno, walay katapusan. Mo nang klaro kayo. Munang samtang wala pa ni abot kining hukom, karon atong pag-isipan yan, desisyonan natin. Kaya ko ba doon sa impyerno? Okay ba yung dakong yun? Doon ba talaga ako pupunta? Yun ba yung aking tinatawag na destiny? Yung tao minsan, hindi niya kasi pinag-isipan ito. Huli na kasi mag-isip. Kaya sinabi niya, busa, ang impyerno mo ang dapit sa mga pagsakit o mga pag-antos. Mangutan ako niyo, sa kung impyerno, dapit sa Sakit. Mura nag-resort mo nito. Ang impyerno dapit sa unsa? Sakit. Pagsakit o mga pag-antos. Sa English pa, a place of torment. Sa original manuscript, gamit ka ng word torment, abi ninyo, sobra pa na sa pagsakit, mabawra ang translation sa Bisaya. Pag-antos ng pagsakit, pero ang torment, sobra pa na sa pulong pag-antos o pagsakit. Torment ang tawag niya na. Kaya ba nung unsang pagsakit o pag-antos niya na, ang pagsakit sa maragod nga doon gihimo nimo nga mura ka og kanang sama ni ini mura ka gilatos ni sakit kayo mura ana unya ang pag-antos pura bitaw kanang gibutang ra sa kadapit og unya nag-antos ka sa kalintangan nimo kalisdanan nag-antos ka pero ang word torment affected dili lang ang imo flesh dili lang makaigsunan ang imo feeling ang gitawag tormented appeal ang imong memory appeal ang imong hunahuna, apil ang kinasuluran, dili lang ang imong physical being, mo ikapati, pati ang imong kalag, kay ang kalag di man mamatay. Ang tao is composed of three composition, ang tao. Espiritu, kalag, ug lawas. Ang espiritu mo nang kinabuhi gikan sa Dios. Mo nang buhi ka. Ang kalag mo ni atong feeling, atong pagbatik. Ang lawas, mo na siya gikan sa abog sa yuta. Kung ang tao mamatay, mubulag ka na yung espiritu mo balik sa Diyos, asa gikan ang kinabuhi kay gikan sa Diyos. Apan ang kalag, mga kaigsuunan, lahi pa gayon, pagbulag sa kalag sa lawas, ang lawas mamatay nga wa na'y pagbati. Mo ng tao kung patay na, kay daghan na kung nakita, nagsulod ko morgue, nagtanaw ko sa pag-imbalsamar sa tao, klase-klase tao nga akong nakita, nga di-imbalsamar, gibutang diya sa kanang murag tapangko bitaw sa isdaan, niya semento o niya tiles, pahitaon ang taong patay, liguan, o kung niya humagligo, ila dahil susugon, kanangay talinis, kamurag stainless, naihus sa iyahang lubot, iyang isulsog diri sa ilo, kay humog anaon, anaon din na, para nga ang tambal magsulod yung ang dugo mong gawas, kay para di magbaho, kay iimbal, mamang tayo imbal sa mar, dito,
tanaw ko, bisag sa kaisog sa tao pagpatay na bisag sunsugod, ang ilok diri sunsugod sa hait, di na siya moingon kung sa ilok nga, pre, hinay-hinay lang pre, kay ilok, di po siya pwedeng maingon sa liog, pre, hinay-hinay, sakit, wag na siya'y tingog. Ano man, wag na siya'y pagbati. Kay nihawa kaniya ang kalag mo ni siya ang nagabati, mga tao pagmamatay ang iyang lawas mobalik sa abo, apan sa adlaw sa hukom mga kaigsuonan ang Diyos maghatag sa lawas nga di na mamalagyon kung ikaw dautan tagaan kag lawas nga di na mamatay o kining maong lawasa mauna nga ang imong kalag ibutang diha o bubati ka sa pag-antos kasakit torment sa imong kinabuhi without ending. Ano yung pinagakuyaw sa kinabuhi? Ini nga itong lawas ngayon tanon. Ini nga itong kinabuhi. Doon na siya'y katapusan. May expiration. Ang tao doon ay kitawang expiration ang atong pagpuyo sa kalibutan. Whether you like it or not, di yung kamudurar sa kalibutan. Musugot magkadili, manang di kamudurar. Karon kung di ka magkumbinsi sa pulong, tagaan ka ng example. O sa pagmamatuod ng tao, di mo durar. Sabihan, butang na nato, kaya murag isod mo ko sa bago pa kang gipanganak, iwan pa man kayo, mahipuluan mo sa inyo tabo, sa dihang nag-edad, nagka-city and news. Pangutan ang rin mong kaguling, pangutan ang takaw sa imong dagway. Ano ba ng dagwaya karon? City and news, dili. Ano man? City anyos kahamis kay kagpangit. Diba? Kung babae ka, grabe flawless kayo. Muntong-tong langa, gadaos-os kay damo ka kay flawless kay dagoy. Pero sa panahon magkaidara na ka, daghan na ka kudul-kudul. Bukol-bukol ka na imong kunot. Mauna na. Nya, ang imong ipon, makulangan na. O wa na kay mga bag-ang ang imong naong sa unang maburot kayo ay bata pa ka pagkatiguang mo na kalit mo ni God. And that's the fact. You cannot deny it. Yan po ang katotohanan. Nagbabago ang ating katawan. Amen. Yung ating lakas ay nag-iiba. Noon na tayo nag-edad pa lamang ng 30 hanggang 50 may sapat na lakas. Pag-edad mong senior, nung ikaw ay bata pa, nung ikaw ay 20 hanggang 40, 45, lumakat ka grabe, stomach in, breath out. Pero nung ikaw ay senior na, yung stomach mo lumalabas na. Pagkatapos, yung likod mo lumalabas na rin. Kasi meron ka ng osteoporosis. Maluktot ka na naglalakad, may tungkod ka pa, you will not remain as is forever. Yan ang totoo. Ang masakla pa, yung iba, hindi na makaranas ng katandaan, sa murang edad pa lang, tibok na. Yan ang katakot-takot eh. Hindi ka pa nakapaghanda. Hindi mo na-connect. Alam ninyo, dapat i-connect na natin ang ating buhay sa Diyos para tiyak tayo sa kaligtasan. Ngayon, ayaw mo pa. Oo, hindi ka pipilitin. Pero pagdating ng araw, no, pagsisihan mo rin, sabihin mo, sana noon nag-connect na ako eh. Kasi ang tao, may hangganan. Hindi mo alam hanggang kailan ka mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, sa lupang ito. Sabihin ko sa inyo, minsan hindi mo inakala na ikaw ay patawa-tawa pa. Tawag pagtakot yung magsabi, magdaan ka. Wala, patay pitso. Mo nang kinabuhin na to. Di na to pwede gunitan to live how long we want to live. Hindi natin kayang gawin yan. Ang isa lang na nagbibigay sa atin ng proteksyon, Diyos lang talaga. Amen. Ay kapahamakan, huwag kang matakot pag may Diyos ka, iingatan ka ng ating Panginoon. Nahilang interview nito eh. Totoo yan mga kapatid. Pinalulungkot ko na ang ating oras, napakabilis. Marami ko sana ko sasabihin. Mark 9:43. O kung ang imong kamot, mao ang nagpapandol kanimo, ini. Mga lalaki, no? Sahay, mga nagpapandol na ito, no? Diba? Amen. Sahay.
Sige, tagsipit o ka ng baga. Nga mo na, itong mo. Putla! Sabi ko na, kasi lang sakita ang pag-abot sa balay. Dahil, bahira mahin na, binang sundan guys, para isa lang ako bugnak guys, putol bitso kay sakit ng lugay. Kanang kapag bugnak, oh no! Huwag pang luto, mahumanay ko! Sakita ang naman, may naghain ka pa, putol bitso niya, agay! Usalan ka sige. Hindi na mo, amot pa sa putla, samtang may panahon, pahunungin na. Ang aktividade sa atong kamot na mo'y magtugmod ka na Diyos. Kahit labi kang mahal kanino musulod ka nga pungkol sa kinabuhi, kaysa adunay duha ikaw kakamot nga muadto ka sa impyerno. O sa impyerno, ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong. O sa impyerno? Sina sa impyerno? Dili arang mapalong. Muturot na lang kalimutan mo matas di ka huy palungon. Di na mapalong. Di na mapalong. Di isa kung saan mo huy kay ang kalay dili arang mapalong. Magdilab na kanunay. So way pagkapalong mo ng status mo na ang place of hell. Mark 9:44, diin ang ulod nila, walay pagkamatay. Malibang may kalayong way pagkapalong, na may ulod ngayon mamatay. Hinsa ka ninyo ang garhan, hikap-hikap sa ulod. Mga badre, murag wala yun. Kaya nailalaki ni Iso kayo sa balay, brother, Iso, maton kayo. May kabot sa balay. Hindi nga nasawa, wapang kalungan! Grabe tutok na tayo mga murag buslo yung gawas mo. Wala ka lungan! Isog kayo. Hindi mo sasawa. Wala pa doon. Kaya galuto pa ko na. Pagagulay pa ko. Gabi ha! Gulay! Karong gulay nga! Karong gabi yung gulay na po! So kung ba na isog kayo buntak ni iyang kamot sa mamisa. Kaya ko kayo alam nila. Buntak! Lupad ka ng dahon gulay. Ano sa? Pagpupas dahon. Mamay tulog ni Kuya Grace dahon. Tapos siyang kamot. Pagkita niya ulod. Hindi man mahulog ang ulod. Dagan siya kasawa. Nagpansa! Tapos ilang isog sa asawa. Kung ulod daw may hatlok siya. Ang awa ninyo. Ngunit kahintangan sa tao na isog kung pag-abot sa ulod. Kung yung ulod sa infierno, dili mamatay. Walay pagkamatay. O ang kalayo, walay pagkapalong. Nakasabot ba mo nga ang ulod? Kung ang description sa ulod, inyo pag yung ditutukan sa ulod, ako da ka ng butang, na ulod nga ka ng sa taong patay na bitaw, ka ng nakasdakulin sa sapak bitaw, Cotabato City, maging ko na tao, usay, doon na may murag normal naman dito, makikita ka sa sapak, kaya mong balay doon sa sapak, makakita ka tao, galutaw bitaw, mapatay na nagbuong ka kayo, niya mo sampak diha sa daklin sa sapak, niya usay, among ng kuhito, na daklin, kung di siya tagiya mo claim, nagtanaw may ulod diha na, puti na ulod, abin ako sa ulod na, pero hindi mo tutukan, kakang malibo na pino. Anang ulod eh. Unya ka ng ulod sa impyerno. Maugihapon na. Nga naman, sama rin sa patay, kaya ang tao to sa impyerno, di consider sa Ginoo patay na ka, you have no connection with me. And you are now separated from me. You are separated from the kingdom. Now, you are now considered dead. Patay ka. Kung patay ka, ulurun ka. O ka ng impyerno na ulod kay. Ang tao diya i-consider sa Ginoo, mga patay mo, wag mo'y koneksyon sa ako. Muna karong buhi pa ta, i-connect na itong atong kinabuhi. Aron di ka itawag sa Ginoo, patay kanina. Kung sa impyerno ka, na ulod. Kung sa may trabaho sa ulod, habang mo sa trabaho sa ulod, ako mag-inangit ang kamayo. Ang ulod mo sunod na sa mga banga o penis. Ilong, sunod. Magbuwas mata, dunggan. O niya, kung namay balahibo, siyempre pagpaantos, ang ulod, di na lang sulod na murag gilog, paantos ang imo ni anak. O niya, ang balahibo ni anak. Murag sama sa steel brass. Kabalo mo sa steel brass? Saan na siya? Kanang brass bitaw nga steel ang iyahang dili nylon ha, steel. So ito yun, aron makuha ang kaya, anak steel brass. Unya ka ng ulod, steel brass ang iyahang balahibo ni anak. Niya musunod is imong ilong. Nga sa imong pagbati anak, ay mo, musunod na niya. Yung may nagkikibutay mo,
na! Palibot. Kung sa ilong ko pa na, karaginit. Kayawin man. Sakit ka na, pantos man. Usod sa ilong lubot. Grabe, mo nang pag-antos kaya yung ulod. Mo na ang description na bisag akong ningnig ang akong balibo. Di ko ganahan. Mo na yun ako Ginoo. Gusto ko magbago sa Ginoo. Sa tinuod lang sa una, di pa ko pastor. Di ko yung niini. Di ko kadautan. Happy ko na ko patyon akong mahal. Grabe ko ka disyoso nga. Dautan ko magkaigsunan. Pero sa na kay balo ko nga, mauna na dapit ako nga tungo pila kadlaw. Di ko magbago sa kinabuhi. Nagdesisyon kong magbago mga kaigsunan. Kay di lalim ang impyerno. Di na ko kaya ang puson. Kaya ng impyerno. You cannot do that. So tinantakang, tinuod, dili mo na kaya. Mo na kinsang mo ato sa impyerno. Kinsang mo ato sa impyerno. Na dire. Basi ko kay balo, basi ka impyerno di ka tungod sa imong kinabuhi. Atong patpatong ng Biblia. Nagaingon ang Salmo 9:17. The wicked shall be turned into hell. Kinsa daw ang taong dautan. Kung ato kayo sa impyerno. And all the nations, ang tanang mga nasod, that forget God. Nga nahikalimot sa Diyos. Kamo, nakalimot ba mo sa Diyos? Wala. Kinsa man din niya ang makalimot sa Diyos. Rang ka lang Diyos. Kinsa din, taas ka mo. Wagi malimot sa Diyos dire. Tanan mo, kanunay mo makainundong sa Diyos. Ay, wala di kumutong ni anak. Tunay panahon, may kalimot ka. Amen. Amen. Tunay panahon. Munang kuyawi kung saan tanan na may kalimot sa Ginoo. Mabitaw na atong kinabuhi, ato kining gihatagang pagtagat kay kitang tao, malintanon ta. Muna tinuod, di ta makauna-una nga naay Diyos usahay. Muna bitaw dunay panahon sa atong kinabuhi nga murag way Diyos ang atong pagkatawa kay Diyos nga nailhan. Mabitaw na adlaw Domingo, di ta ganahan mo sulod simbahan, di ta ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ano man naikalimutan nga dunay Diyos o ang iyang pulong na inuntanon sa atong kinabuhi. Usay impitaron ta nga mawatok simbahan, mayon ta bisiko. Mga tao, pinilang busy, may kalimot na ng Diyos, makahinundong lang sa iyang tao kung na-critical ang kailangan, kung na-emerhensya. Mga nagigamit ito ang terminolohiya, God for emergency use only. Kung may kalisod, kahinundong sa Diyos. Kung may kalisod, bratista na, okay na, may Diyos. Maunang tao, maunang karon di pahimang nuanta, ingon siya ang taong nahikalimot sa Diyos. Paingon ko ng impyerno. Maunang tinuod mga kaigsuuna kung sa pinisod sa Bible. Ingon sa Salmo 55:15, padalian ang kamatayon sa pagabot. Sa ibabaw nila, maunang ikuyaw. Di pa ka gustong mamatay, pero kay disugo naman sa Salmo, padalion ang kamatayon. Ikaw, makaingon ka nga di pag gusto mamatay ron. Di ka tinitin. Di ka pwedeng muingon na ako, di pa kumamatay, kay grabe pa kumukaon. Di ka makaingon ni anak. Di yun. Usay, doon na nahinugdan. Mayroon naman nahimo lang siya o ka nabitang paagi. Nga ang tao namatay. Nga ka nahinugdan. Ano ang ragutong tao nga nasamad lang sa blade, lang namin kita pa ng blade, nasamad lang sa blade, namatay. Kasi namunta pa sa natitanos, wala! Ano siya magbasa namatay? Pagkasamad niya, dadali-dali sa palit-man, ikabuk siya sa kasada, banggaan sa truck, patay! Kung sa'yo kumatayo niya, kasamad lang sa blade. Muna hinungdan, kaya kung wala siya masamad, wala siya magdali-dali tabok, magpalit o panay, kung saan man, kaya nagdali-dali, banggaan sa truck, kaya wala na hunang-hunang, nga na, truck, igaapas na din, nadugo ang kamot, patay! Usay na yung hinungdan ng tao, mamatay, nalang ka hinungdan bitaw nga wak ka kay balo, usahay, nag-inom ng katubig, kalit lang kang murag-wak, kalibitang murag, usay tawag ka na bitaw? Sa ilong ko na dun lang. Na? Sudlipan? O nasudlipan ra ka. Unya ni nakakaginhawa. Anya si dikdok-dok. Wala na. Taw-taw tumbang. Ngano na kayo ka na pastor? Nakasinati ko. Dito ko sa una nagwali. Sa crusade na ko dito sa Maong Negros Occidental. Gawali ko sa Maong Crusada. Doon ay taong may agi niyo. Bot! Ano ba ginagawa? Basta mo, bot! Sige ka tawa. Balik-balik, bot!
Tingnan ako, Lord, pulong nimo akong diwali, Ginoo, gamhanan ang imong pulong, Ginoo, ikaw na ibalong sa buhaton ng tawhana. Sige sa sige butbot, pagbalik niya ikatulod dito sa tindahan. Nagpalit lang ko siya ka ng binignit ko. Kasi nang binignit na ni? Lugaw, magigat, no, nag-apil ang saging o ang kamunti, no? May palit siya siya ng baso, o nagkaon ra sa ikatawa. Uy, sa tunaon sa sis. Nasutipan lang. Nasutipan, di nakaginhawa. Bisa kung siyang dukdok, wala yun, namatay. Tanaw niya na? Anong tao, kalit lang na, kamatayin mo abot, wali mo damha, nahihinungdan usahay, mabita na kinahanglan, kaduhanan na hitabo sa kuha, sa kadis po, gawali ko sa mga krusada namin kitawag na street crusade, gawali ko, na itaong gabay, singit, sa pati kamong sinaki, ilong gumangkadis, pati kamong sinaki, sinikad daw, gabay sa dating krusada, ikatulong balik niya, naipaspas kayo kanabitang series liner nga nag-agi pag-agi banggaan siya labay siya dito sa dating kasada pagkaabot dito ginagan sa mga tukal sa niya gagawas ang dugo siyang mata siyang ilong siyang lunggan di ka na sa ospital wahinong mamatay pero inutil na inutil tanaw ninyo mawitaw na nga sa ato samtang na'y panahon atong pangitaon ang Ginoo mag-aalakad ka sa Ginoo kay dili nato may balungan kung saan may tabo wala kinahanglan samtang wala pa mahitabukan nato ang daungan nga panghitabo dunay mga lakang nga aron ang tao maluwas dunay 5 ka mahinungdanong mga lakang aron maangkon ang kaluwasan paagi sa plano sa Dios sumala sa Biblia timami kini dili sumala kanako sumala sa Biblia na ay 5 ka lakang itaas daw inyong kamot bi alam sige daw taas daw tanan nga tanawa daw, pila katudlo na diha. Pila? 5. 5. 2, 5 dyan. Kamu. Ang uban ay unom. May pakapin. Durang nga po, 5 rin yun. Nga 5 man ang normal. Ang normal nga pa, tudlo sa palad. Pila? 5. Sa ito pa kung unom, abnormal na. Kung 4, abnormal. Kaya normal 5. Tama ba? Nganong anyo ni ana man kay ang Dios nagbutang sa 5 katudlo aron ikaw mismo kanunay makamagmon nga naay paagi ang Dios sa kaluwasan mo na every time nga manghunaw ta sa atong naong kay bitong pagmata natos buntag di ba sa itong buhaton manghunaw ta manghilamos ta o sa atong gamit pala naay 5 katudlo dahil mo apil sa atong pananaw usahay kay wa mata kay balong sa paagi sa Ginoo kay wa pa ta matudloan mura lang abi mura wala lang sa tuwa sige lang tang panghunaw o nya ato panggamiton mga tudlo manglimpyo nya na sa designated place asa sa gamiton kama ba right place na kung manglimpyo ka sa imong ilong o sa gamiton kini ba kini dili unsa man oy ayaw kunig ako ni kayo dako ni ginagamit ra ni siya kung nakay tudlo ka to may ako di ba no ayaw i-mix ang imong tudlo sa paggamit kay kung may particular nga paggamit sa kamot kini gamito ni mo kag munisipyo kung di ka magpirma tamar ginagamit ka ayaw i-mix ang paggamit kay Diyos nagbuhat og tao in order ang tanan niyang ginhimo gidesign in order ang kaluwasan in order dili in any order kay kung in any order di mao mo na bisa gamay bangag sa imong ilong sige mo na imong ikulikog mo dako ang bangag ni ana kay nasanay sa dako nga sige kulikog mo na kung ilong isa ba to kini para halduag pa maabot kita ang kalintunganay ba di ba no wala di ba ana mo gina abot ang kalintunganay yun ang pinakasuot na unya ayaw po og kulikog nataas pa ko kung masama manityuhan na nakakadaw sa kini kung sa may trabaho ani hindi pwede i-anak nimo di pwede kaya kini may designation siya mo ni siya ang tig-amping sa atong tresyo bahandi mabitan na kung kasro na ay bahandi mo na ko panwa kay balo diri butang bahandi diri puro na lang bahandi di na mao na anay designation na designated job na trabahoon mo bitaw na dunay health center, dunay municipal hall, na diha, dunay judicial court, na diha. No, mo kini municipal hall ni kay magpirma ka na diha. Ang judicial court ikaw tikto di ikaw sa ano ni judicial court nato.
Kini dyan armed forces of the Philippines, armed forces nato, kini ang atong power, kaya nagito, ganda, di ba? Tornilyo, mo na itong gamit, naghisgot din sa atong usog. Kini, treasury ni siya, mo na yung atong bahandi, kung kasundin ang tanang bahandi, butang, kini, health center, itiglimpyo na. Health center na, itiglimpyo. Asa pa, kumaninana, usay diri, di ba mo anak ka? Alam mo anak ka, di ba? Anak yun, kaya na may gagmay ka, health center, itiglimpyo. Mapita na madunay paagi, kining 5 katutlo, ipakita sa ginudunay 5 kalakang, aron kita mga luwas, dunay 5 steps of salvation. Ang 5 kamahinungdanong mga lakang sa kaluwasan, atong hisgutan na, para madali ka magkaisunan. Una, faith. Uban sa pagtuman o pagtuo, uban sa pagtuman. Di lang tabasa ng tuo. Ikaduha, maghinulsol. Ikatulo, bautismo sa tubig. Ikaupat, bautismo sa Espiritu. Nganong kailangan kag bautismohan sa Espiritu? Di nimo kayang magpag-o sa imong kaugalingon kung wala ang Espiritu sa Ginoo. Ang Espiritu sa Ginoo maoy magiya kanato mo ingon sa Ginoo. When the Spirit of truth will come, He will guide you into all truth. Ang Espiritu may magiya kanato sa tanang kinabuhi mo. Hatag kusog aron kaya nato suklan ang maong gitawag ka iligbon sa unod ug ang ikalima magpadayon hangtod sa katapusan. Kayon si Kristo ang magpadayon lang hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Manang iman ni mo nang ang mahinungdanon makaigsunan. Number 1, pagtuo. Atong hisgutan kini makaigsunan ang pagtuo. Unang lakang pagtuo uban sa mahinungdanong buhat. Mo nang pagtuo may buhat delikado o gawas pas pagtuo niya, gawas sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Lisod na tong pahimutan ng Dios. Kung walay pagtuo, we need faith. Mo na ingon siya. Kay ang mutuol sa Dios kinahanglan kayo nga mutuo nga mausiya o nga siya maong magbabalo sa mga nagpangita kaniya. Ang pagtuo unang lakang. Pag nanatay pagtuo, di lang basta pagtuo, kundi pagtuo uban sa buhat. Nga naman, ang yawa na may pagtuo. James 2:19. Ang yawa ko na pagtuo, usap ay mahimo sa yawa, kakuro pa. Nagatuon na sa Diyos, kakuro pa. Kita usahay, na atay pagtuo sa Diyos, atay pagtulong, murawag kag-respito ba? Murawag ato higala ra, murawag barkada ra nato ang Diyos. Murag sa mga lagat, murawag okay ra, nga tutag si man, okay ra, dili okay ra po, murawag barkada nato ang Dinaw. Di na mao! Pagtuo, hinungdanon. Unsang pagtuo, ingon siya, nga dapat natong ang kunon, apan di unsa ba sa paghulagway ang pagtuo. Nganong kinahanglan natong pagtuo, unsa ang paagis pag-angkon sa pagtuo. Hebrew 11:1, nagaingon karon ang pagtuo mao kasiguruhan sa mga butang nga ginapaabot. Ang kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. Mao nang pagtuo, gihulagway ang pagtuo sa duha ka butang nga diskutan niya. Nga ang pagtuo may kasiguruhan sa unsa sa mga butang nga atong ipaabot ug ang kasayuran mahitungod sa mga butang nga di makita. Mao nang ang pagtuo dapat adunay duha ka elemento. Mao ang butang nga naghatag kada nga magpaabot ta or masayod ta sa butang nga dili makita. Mao nang pagtuo. Mao bitaw na ang Bible nagaingon usang pag-angkon sa pagtuo. Roma 10:17 sa ingon niini, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog o ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Di ka ka-build up sa hustong pagtuo without the word of Christ. Mao na kinahanglan kanunay ka na sa simbahan magtuon sa pulong sa Ginoo aron ma-build up ang atong faith. So di ang taka kung kalagsa ka magsimba o huwag katigpasa sa pulong sa Ginoo, dili husto ang imong pagtuo, dili mamalikon ang imong pagtuo. You need to listen to the preaching and teaching of the word of Christ in order that you can build up a strong faith. Ang doon na kay likon na pagtuo mo na maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Di lang ka basta kay kabasar ka, mauna yun sa pulong. Panginawi jud ang pulong sa Ginoo. Mao nang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog. Kung sa ipatalinghog pulong sa Dios. Kung sa pagdisulti sa Biblia, Santiago 2:14. Mga igsoon ko unsa ba ang kapuslanan? Mao na ni kapuslanan. Kung ang usa ka tawo magaingon nga siya may pagtuo. Kung siya kapuslanan, apan walay mga buhat. Makalubas ba
Kaniya ka ng pagtuo. Nakay pagtuo, pero wag kay gihimo. Katuo ka nga may Diyos, pero wag kay gihimo. Sa gisod sa Biblia, minawa nato na Santiago 2:17 na 2:20. Ingon man usab ang pagtuo kung walay mga buhat, patay sa iyang kaugalingon. May pagtuo ka, wa ka may gihimo. Nagtuo ka, nga ang Diyos manluluwas, pero wa kay gihimo, wa nimo gituman ang sugo sa Ginoo sa paagis kaluwasan. Way pulos ang imong pagtuo. Mao bitaw na kung nagtuo ta ang Dios mao ray makaluwas, kinahanglan suntun nato ang iyang sugo, ang iyang gihatag nga paagi, ang plano sa kaluwasan, kay kung di mo na buhaton ang imong pagtuo, way pulos. Amen. Ingon siya, ingon mo sa ang pagtuo kung walay mga buhat, patay man sa iyang kaugalingon. Apan buot ba ikaw na masayod o tao na walay pulos? Unsang tawag sa tao kuno nga walay kini tao gitawag walay pulos, unsa kini siya? Mao ang tao nga dunay pagtuo walay nabuhat. Moingon siya, apan buot ba ikaw masayod o tao nga walay pulos? Nga ang pagtuo sa mahamulag sa buhat patay. Una kung doon natin pagtuo kay gihimo. Unsa tawag nato walay pulos. Muna yung sa Bible, hindi ako nag-ingon. Ang Bible, ako lang nag-ibasa. So, sa may tabo, ang tao may pagtuo, why action, why gihimo? Para sa iyang kaluwasan, ang tawag sa iya, walay pulos kang natawhan ka. Kay patay ka sa imong pagtuo, why nahimo. Santiago 2:21-22, wala ba pagpakamatarunga si Abraham nga atong amahan, pinagi sa mga buhat sa diha nga naghalad siya sa iyang anak nga si Isaac sa ibabaw sa halaran. Si Abraham wala gipakamatarong, he was not considered na gitawag siya righteous, not until nag-offer sa siyang anak sa halaran. Sa diyang gihalad niya, doon na siya gihimo, giila dahil siya nga doon na siya pagtuo, kuya mo na siya gitawag amahan sa tanan sa pagtuo. Nakita mo ang iyang pagtuo, naghimo kuyog sa iyang mga buhat, o ang pagtuo gihimpit pinaagi sa mga buhat. Di nahimpit na imong pagtuo kay nahimo. Tandaan nato ni, mabitaw na ang pag-adto sa simbahan, ang pagsimba sa hustong paagi gay pagsimba matag Domingo, ang pagdawat sa pulong sa Ginoo, ang pagdawat sa pulong sa kaluwasan sa Dios aron mga luwas ta imo nang buhaton. Kay kung uri imo kuyugon sa buhat, sige lang kag pangandoy, mapalangit ko, pero wa kay nahimo, pakiyas dili mahimpit ang imong pagtuo kung kinigibulag diha sa imong mga binuhatan. So doon ako'y gamay quiz lang. Ano ito na nino? Pagtuo minus buhat equals unsa man? Pagtuo minus buhat unsa tawag? Patay. Kaduha, pagtuo plus buhat equals unsa? Basi mo yun na po mong buhi. Una, patay man. Bible ni. Pagtuo plus buhat equals gihimpit. Dili buhi, gihimpit. Ang imong pagtuo, gihimpit. Di mong di ba ka natarong. Inubanan kini sa buhat. Ikatulo, ang tao minus buhat equals unsa man? Ang tao nagpagtuo pero minus ang buhat, ang si tawag niya walay pulos o buhang mo ng tao, mo na ko ikaw tao, doon na di wala kay pinuhatan na ang gawas niya na wala kay pulos. Mo bitaw na sa ato ginatudlo ang paagi sa kaluwasan na lima kalata nga atong sundon. Kung imo nang tumanon, mapuslanon ka, gihimpit ka, aduna kay paglao, mamaluwas ka. Apan kung ikaw adunay pagtuo pero wa kay nahimo, patay ang tawag sa pagtuo. May buhat kung ikaw dunay pagtuo, unya giubanan sa imong buhat, unsa may tabo sa imong pagtuo, gihimpit sa Dios. Ikaw tao, way nahimo, ang sa tawag nimo, wa kay pulos o buang ka nga tao. Sakit sudi ang buang, no?
Sakit, pero mo nang tinuod ingon sa Bible. Mo na nga gusto nato maklaro ang atong kaluwasan. Ikaduha nga lakang paghinulsol. Busa, disayluan sa Dios ang panahon sa pagkaburok apan ko karon siya nagsugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Muna paghinulsol, pagina sa kaluwasan, gisugo. Unsa paghinulsol? Pagdiya na sa sala, paghunong sa sayop natong mga binuhatan, pamatasan, ato ng usbon. Muna ingon siya, busa, disayluan sa Dios ang panahon sa pagkaburong, kaya ang tao may pagkaburong. Kaya ba naman sa'y burong? Wala gamay ba, sa'y paagis kaluwasan. Okay ra. Makakaon ra. Makailis, makaeskwela, makatulog, makamata, okay na. Pero wasa kay balo, nga di na mo okay. Kay ang tumoy ni Ana, ang adlaw sa hukom, may kuyaw. Apan karon siya nagsugo sa mga tao, dili pwedeng okay ra. Sugo ang Ginoo, unsay sugo niya sa tanang dapit, tanang tao na kinahanglan na magahinulsol sila. Ang buti pasabot, kinahanglan magdesisyon sila, ila ng usbon ang kinabuhi, hunungan na nila kung na hinulsol pat yun, hunungan na nila ang ilang mga taras, ang ilang pamatasan, ang ilang daily routine nga wala na subay sa plano o katuyuan sa Dios. Timan ikini, ang Dios mo'y naghimog tao. Apil ka, apil ako, kitang tanan, kinsay hinungdan na imo ta, kinsay hinungdan sa origin sa tao, no other than God. Amen. Ito ba mo? Kinsa dini wala magtuo na Dios ang hinungdan nga kita na himugso sa kalibutan. Naabay na to, so wala kitang tanan nagtuo nga kita na himugso kay Dios ang maoy naghatag sa ato ang kinabuhi na himugso ta tungod sa Dios. O kay kita gihimo man sa Ginoo, sumala sa libro sa Genesis, mga kaigsunan, ang Dios naghimog tao na siya'y katuyuan. Timani kini, wag ka gitugot sa Ginoo nga mahimugso ka sa kalibutan for nothing. Tandaan na, wag ka mahimugso nga wag kay plano. Wag ka mahimugso nga nakalitan rata mo na ni gawas ka dayon. Wala, tanan ka na to nga nahimugso ato na nagdidisenyo ang plano sa Ginoo ka na to. O kining plano sa Ginoo, gusto niya matuman sa imong kinabuhi. Mauna na sa paghimo sa Diyos sa tao, aduna siya'y katuyuan. Nga ang tao, dili magpanagusto sa iyang kaugalingon. Ang hindi pwedeng gawin ang kung anong gusto niya. Ang balak ng Diyos, bakit nilikha niya ang tao sapagkat gusto ng Diyos na ang taong nilikha ko ay makapagbibigay sa akin ng pagsamba. Nagpupuwi ang pagkilala na ako ang may-ari ng buhay at kailangan higit ako kaysa lahat ng bagay. Iyan ang layunin ng Diyos. Kaya nilikha ka, nilikha ako. Yan ang totoo, mga kapatid. Ang sabi ng iba, hindi si mama kung gumawa sa akin, hindi totoo yan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes, no, sinabi ng Ecclesiastes chapter 5, sinabi doon ang dahilan kung bakit, kung paano ang tao nilikha. Ang sabi ng Panginoon, hindi nila alam kung paano merong buhay na nanduroon sa sinampupunan ng isang ina. Hindi nila alam na ang lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Mabitaw na nga ang Ginoo mo'y naghatag kinabuhi sa taguangkan sa usa ka inahan. Siya mo'y nagmugna ni Ana kay aduna siya'y plano. Mauna tagai importansya ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Ngano nahimugso ka, wala ka nahimugso sa kalibutan para ikaw ra magbuot sa imong kaugalingon para buhaton imo unsay imong gustong buhaton. No, ang Diyos nag-design. I have a plan for you and this is the best plan for your life. Naikatuyuan ko, may plano ako sa buhay mo. Ito yung pinakamagandang plano sa buhay mo na hindi mo pagsisisiwan pag sinunod mo ang aking layunin sa iyo. Yan, sabi ng Diyos, papasok ka sa aking kaharian. Subalit pag sumuway ka, ay hindi ka makakapasok sa aking kaharian. Doon ka itatapon sa impyerno. Ay, ang taong nilahagi sa impyerno, mga suwail. They even disobey the purpose and plan of God. Kaya nga, yung utos ang pagsisisi, Acts 17:30, ang sinabi niya, busa di sa iluan sa Diyos. Pag hinulsol, mahinungdanon. Lucas 5:32, kung ang tao dili maghinulsol, dili mag-usap,
Padayon sa iyang buhaton sa may tabo niya. Wala ako mo ani ano sa pagtawag sa matarong kundi sa mga magkasala. Sa paghinulsol, ingon sa Ginoo, ako mianhi. Para ang tao, gitawag na ko sa paghinulsol. Lucas 24:47. Og nga sa iyang ngalan ikawali ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala sa tanang nasod, magasugod sa Jerusalem. Yang magsugod ang paghinulsol ngay wali. Mabitaw na gisulti sa ikaduhang Pedro 3:9, ang Ginoo dili nagalangan mahitungod sa iyang saad ingon nga paglangan sa ginahuna-huna sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo. Ato inon alang kanako, tanan daw. Gusto na to alang kanako. Ano na, ang mo sa Ginoo, nagpapailubon siya alang kanako, alang kaninyo, alang kanako, alang kanatong tanan, ano pailubon siya sang dili buot nga may bisan kinsa ang mawala, kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Nagplano, apan di mo tagdon kining iyang gibutang, di ka mo undergo sa paghinulsol, wa na mahimo ang Dios kanimo, di nakapwedeng matabangan pa sa Ginoo. Kaya ang desisyon, ikaw may magbuhat og dawaton ra sa Ginoo. Unsay imong gidesisyon sa imong kinabuhi. Mo ni yun ako, going to hell is not an accident, it is really a choice. Pinili mo kasi diyan kay, kaya ka na ngayon. Yan ang sabi ng Biblia. Unsa ka mahinungdanon gayud ang paghinulsol? Anawa, ang pangutana, unsa ka mahinungdanon? Lucas 13:3. Nagaingon ako kanyo dili apan gawas kung kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mauusab na pagkaagi. Ang pulong mga matay mag-impyerno kamong tanan. Gawas kung kamo maghinulsol. Gisulti sa Ginoo sa Lucas 13:3. Nagaingon ako kaninyo, ginasulti ang tanan mo. Naana na sa akong pulong. Ako na niya gisulti kanunan. O di lamang kausan niya gisulti pag-abot. Ay may saksak gani ang atong kini extension na to, please. Kaya murag manubat ako basi ma-shut off. Sige brother, dito na naman kayo para kaya nag-warning ako nga. Okay, thank you very much. Okay? Okay. Nanubat na yun. Mauna nga ang Diyos naghatag ka nato warning aron nga kita makaigsuunan magdangat kayo sa plano sa Ginoo, mag-undergo ta sa paagi nga ang tao, magahinulsol kayo ang pagpasabot sa paghinulsol. Mauna ning panahon, usbunan nako ang akong lakang, usbunan nako ang akong plano, usbunan nako ang akong kinabuhi. Amen. Manong ako sa Ginoo, di nako magpakagahi, kinahanglan himuon na nako kung unsay timag sa Ginoo, nagsugod siya na dunay paagi na dapat nakong pagdadawaton, na dapat nakong pagdasundon sa gupon. Ang Diyos nagsulti ni Hana, kinahanglan ako na rin buhaton aron ako makadawat sa maong kaluwasan. Mga kaigsunan mo nang isulti sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Oh my God, oh my God. Mo na nagaingon siya nga dili apan kun dili kamo maghinulsol. For why? Kindly ako sang balik ha, and then oh glory to God. Nakasubok na ako magkaigsunan, kalit manggod nga nalubat ko o mo nang nahinungdan ninyo siya. Nagaingon ako kanyo dili apan gawason kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan masamaong mausab na pagkaagi. Nagaingon ang Ginoo dili kadtong maghinulsol kamo, dawatan ninyo ang akong paagi sa kaluwasan, kay kun dili mga impyerno kamo. O di lang ni usa ka warning, mabitaw ang Dios pa sa magsulti gani kausa ka duha delikado o di nimo kini matgunan. Mao na nag-ingon sa Lucas 13, the same book, chapter 13, nag-ingon siya sa versikulo 5, ang una 3 atong ibasa, pagkabot sa 5, iyang disulti pag-usap, ako nagaingon kaninyo, dili apan gawas kung kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mausaba nga pagkaagi, dibalik sa Ginoo, ang pulong ay iyang gisulti, ang pasabot sa Ginoo, delikado kini, kung di nimo kinimatnunan, kung di kamo akal pagkagada, delikado imong kahitangan, kay kaduha isulti sa Ginoo. Supra pa ang Diyos sa tao, di ba ang ginikanan usay, mo ingon sa, di pagkamunday kaduha, talo, pagkahuman, di yapon buhato ng disiplina, kay ang tao, dahil pagkausap, pero
Pero ang Diyos lahi, dili ang Diyos tao. Ang Diyos kung magsulti, tumano niya. Ang Diyos kung magsulti, mahitabo kayo sa kinabuhi. Kung ngayon siya, may perno ka. Ikaw may perno ka. Hallelujah! Basta siya mo, delikado ka. Apan kung siya mo ingon, uban ka na ako sa langit mo, abot kita sa kaluwasan, mga kaigsunan. Muna ang Diyos naghatagayon. Buhat 3:19, busa, managhinulsul ka mo, managsugo niya, o managbalik ka mo, aron pagkapalaon ang inyong mga sala, kaysa ingon ni Ana, moabot ang panahon sa kahamungaya, gikan sa tubangan sa Ginoo. Ang Diyos nagahagit kayo, nagamando, maghinulsul kita, o mabalik kita sa Ginoo. Kaya ang Diyos na ngayon kayo sa atong presensya o desisyon niya kita mag-aalaga, magadawat sa Ginoo. Muna nga buhat 2:37 o 38 karon sa pagkadungog, nakadungog sila niini. Karon sa nakadungog sila niini, itong mga tao nakadungog sa gawali si Pedro, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, o nag-ingon sila kang Pedro o sa ubang mga apostoles, mga igsoon, unsa may pagkabuhaton namo ang mga tao nakadungog sa wali nga ang paghinulsol na hinungdanon sa diya nga ang tao nakadungog niini sa panahon sa mga apostoles, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, kaya ilang gila gayon nga ang tao makasasala diyo. Nasairan sa Diyos nga ang tao dautan, kung dapat ikaw mag-ila, nga ikaw kinahanglan maluwas, nga ikaw kinahanglan nagakinahanglan sa Ginoo, nga ikaw kinahanglan magatungan sa mga lakang nagisugo sa Ginoo. Kaya naman kung di ka mo hatag pagtagat, delikado ang imong kinabuhi. So mga tao sa diyan naminaw sila, delikadong kayong tangan nagsugod diya, kinala maghinulsol, nagdubol dahil sila kay Pedro ng muntana. Mga igsunon siya mong buhaton, karoon among nasabtan na ang tao kinahanglan maluwas, na ang tao kinahanglan musunod sa pulong sa Ginoo. Gitubag sila ni Pedro, o si Pedro niingon kanila, maghinulsol kamo, ug managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo, alang sa pagpasaylo sa mga sala, o managdawat kamo sa hamag sa Espiritu Santo. Ikaduhang lakang maghinulsol. Ang ikatulo kalakang mao ang bautismo sa tubig. Mao tumbag ko lang ako gibasa, miingon si Pedro, managhinulsol kamo. Usba ang inyong gawi, usba ang mental settings ninyo, usba ang inyong una-una, usba ang imong kasing-kasing. Ayaw ka pagpakagahi, kay kanang imong unod nagpakagahi, wa kay mahimo sa katapusang higayon. Kay kung ikaw magpakagahi, wa kay kaluwasan na, wa kay maayong panunan. Ingon sa Ginoo, ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing, maghinulsol ka, usba ang imong gawi para pasara o kinabuhi. Amen. Ang Diyos ay magtigaw. Hindi natin kayang lukuyin ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari talaga yan. Hindi ka higit sa Diyos. Alalahanin mo, superior ang Diyos. Tayo'y hindi kaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala tayo iba kayang gawin kundi matutong magpakumbaba, tanggapin ang kanyang salita, sundin ang kanyang utos. Amen. At gumawa ng hakbangin upang ganapin ang utos ng Diyos. Magsisi ka! Kasalanan mo. Bagong buhay. Pagkatapos sa ikatlong lakang bautismo sa tubig. Ngano kinahanglan ng bautismo, pastor? Ang uban nag-ingon nga ang bautismo sa tubig mao'y pagsaylo sa laing relihiyon. Sayo wa na sa Biblia nga ang bautismo mao'y pagsaylo sa laing relihiyon. Wa na sa Bible. Sulti na sa uban. Pwede na mao ang Bible nagsulti unsang bautismo. Unsa ba ang bautismo? Mo nagpangutan, unsa ang bautismo? Ang bautismo gikan sa Grego nga pulong sa original manuscript. Bautismo gikan sa Grego nga pulong. Ang Grego nga pulong gisulat kana siya umao na ang New Testament. Ang Old Testament sa salitang Hebreo, dahil Old Testament yan. Pagdating sa New Testament, yung salitang hangong sinulat sa Biblia sa New Testament ay salitang Grego. Kaya ginamit yung translated na sa English bautismo. Mula yan, galing yan sa salitang Grego na sa salitang baptizo.
na ang ibig sabihin ng baptiso na ang kahulugan ituslob o inubong sa tubig. Maunang bautismo. O kini bautismo dili ni aron nga ikaw magbaton sa bag-o namang relihiyon. No, wala ang Bible nagsulti sa pagbaton sa bagong relihiyon. Ang uban na nagsulti sa pagbaton sa bagong relihiyon, sayop na ang Bible nagsulti unsay tinuod. Mao na gisulti sa Biblia. Ang pagtuslob mo'y hustong paagi sa bautismo sa tubig, sumala sa nahisulat sa Biblia. Si Juan nagtuslob kang Jesucristo sa tubig. Si Juan Bautista o sa nabautismo na si Jesus, gilayon, mihawas siya sa tubig. Gigamit ang word mihawas. Yan ang mihawas. Kay gikan siya sa paglubog sa tubig. Di ka pwedeng mahawas kung wala ka nalubong sa tubig. Gituslob siya. O kaniya karon, naukban kaniya ang mga langit o iyang nakitang Espiritu sa Diyos kami kunsad ingon sa salampati nga mianha sa ibabaw niya. So ang bautismo sa hustong paagi ituslob sa tubig. O kining pagtuslob mao ning simbolo sa paglubong. Ituslob o ilubong. Na sa ato pa kahulugan na burial and water baptism, ang paglubong o ang bautismo sa tubig. Roma 6:4. Busa gilubong kita, mao na tinuod, dili nga nagsaylo kag relihiyon. Ang bautismo usa ka lakang sa paghatag o paglubong sa tao. Busa gilubong kita uban kaniya, kinsa kaniya si Jesus Christ. Ngano uban siya sa atong bautismo tungod kay siya mo'y unang nagpabautismo bago ang uban kanato o ang uban wa pa mabautismohan, wa pa nalubong uban kang Kristo. Kay nahanglan kini dili aron na ikaw dunay bagong relihiyon apan sa pagtuman sa sugo sa Ginoo alang sa kaluwasan. Kay niingon sa busa gilubong kita uban kaniya paagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon. Sa diyang si Kristo namatay sa atong kamatayon paghinulsol ang sala patay na way mahimo. Human si Kristo namatay gilubong siya kita usab human naghinulsol nagkinahanglan nga ilubong ang atong daang kinabuhi sa lulungan sa maong gitawag watery grave of water baptism. Mao na ilubong kita ang simbolo sa paglubong. Ingon siya pinaagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nasama si Kristo nga gibanhaw gikan sa minatay pinaagi sa maya sa bahan. Mao usab kita angay nga maglakaw sa bagong kinabuhi. Mao nang ilubong kita ang bautismo nagsimbolo sa paglubong sa atong taang kinaiyahan, taang pamatasan, taang pagkatao o sa iyang gilubong kita initag humana si Kristo gilubong nabanhaw siya pag-usab o sa iyang pagkabanhaw na usab na ang iyang lawas di na katong lawas nga namatay kung dili lawas na mapago na iyang kon. Mausap kita human kita ginubautismohan paghawa sa tubig kinahanglan masayod ka nga bago na ang imong kinabuhi, bago na ang imong lakang o ang imong gawin. Hallelujah! Amen! Muna tinuod, muna nga sa atong pagbautismo dili tungod kay nagsalin tag relihiyon kung dili nagpabautismo ta kay nangandoy ta mausab kining kinabuhi kay gusto ko sa akong paghawa sa tubig magasugod ko sa paglakang sa bagong kinabuhi nga dili na ang maong tao kaniadtong tautana supakana misukon sa ginikana o di na mo ang kinabuhi ang akong pangandoy nga nung nagpabautismo ko kay gusto na ko ilubong kinintaan kinabuhi o pagkatao aron paggawa sa tubig. Magbago na ang akong kinabuhi. Wala ang bautismo daghang mga makasabot pero kinahanglan apan kundi ni mo ni buhaton wa kay paglaom sa kaluwasan kay way kabaguhan. Bautismo sa tubig ang lakang sa pagtuman. Mo na pag nagbabautismo ka, doon na kay gisunod, doon na kay gituman. This is the step of obedience. Timaan nato kini nga ang bautismo sa tubig tungo gitugon sa Ginoo sa napulo usa ka mga tinun-an. Kini mahinungdanon nga tumanon sa mga magtutuo sumala sa husto nga paagi, sumala sa pulong sa Dios. Mao na ang bautismo hustong paagi.
sumala sa pagtulong sa Ginoo. Bautismo sa tubig o ang tambag sa Dios. Ang tao mo gaingon, di na kinahanglan ang tao mo tambag, ay di nakakinahanglan pabautismo. Ang uban magaingon, ang ubang mga leaders sa ubang simbahan mo ingon, o pwede mo magsimba diha, pero ayaw na mo pabautismo. Ayaw na. Tungod kay tambag sa tao, ayaw na ang bautismo sa tubig. Pero timan ikini, bautismo sa tubig o ang tambag sa Dios. Karon pangutan tamo, kinsay atong sundon, tambag sa tao o tambag sa Dios. Amen. Mao ni ang tambag sa Dios. Lucas 7:30. Apan ang mga Pariseo o ang mga batid sa balaod nagsalikway alang sa ilang kaugalingon sa tambag sa Dios nga wala nagpabautismo kaniya. Ang mga batid sa balaod, mga lawyer, mga Pariseo, wala sila nagdawat sa bautismo. Nag-ingon ang ilang tambag sa mga tao, ayaw mo pabautismo, ayaw. Pero ang tambag sa Dios, magpabautismo kamo. Manaingon siya, apan ang Pariseo o mga batid sa balaod nagsalikway alang sa ilang kaugalingon sa tambag sa Dios. O sa isalikway sa Pariseo o batid sa balaod ang tambag sa Dios. O sa tambag sa Dios, maghinulsol ka mo o magpabautismo. O sa tambag sa tao, ayaw. Ang tambag sa Dios, hinulsol o pabautismo. Nang mangutana ko kanino, kinsay imong tumanon kung kinabuhin tayo ang Diyos mo itumanon. Apan kung paimpiyan mo ka, sundan ang tambag sa tao. I will not force anyone to do this. Kung sunto na itong tambag sa tao, pero ang tambag sa Diyos, mo'y akong gipili. Mauna nga nagsugod ko sa bagong kinabuhi. Matthew 3:13 ngadto sa 14. Unya miadto si Jesus ta Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea, aron siya magpagabautismuhan niya. Niadto si Juan pila ka milyahin gilakaw ni Jesus, 70 miles, more than 100 kilometers ang 70 miles, because 1 mile is equivalent to 1.6 kilometers. Mga kaigsuonan, 70 milyahe gilakaw ni Kristo paingon sa Jordan kang Juan unsay tuyo ni Kristo magpabautismo sa tubig. Amen. Apan si Juan pagabot ni Kristo misalanta kaniya nga nag-ingon, ako ang may kinahanglan pagabautismohan nimo ug ikaw na hinuon ang moanhi kanako. Niingon si Juan, di ko magbautismo Ginoo, di ko takos, dili pwede, dili magbautismo si Juan. Apan gitubag siya ni Jesus sa usa ka tubaga na mahinungdanon ang bautismo. Mauna ang Mateo naghatag kanato sa 15 no 3:15. Apan ditubag si Jesus umiingon kaniya, pasagdi una karon kay mao kini ang angay-angay kanato aron sa pagtuman sa higit sa tibuok nga pagkamatarong o kunya pagkadungog ni Juan. Ang bautismo sa tubig diay may pagtuman sa higit o tibuok nga pagkamatarong magisugo sa Dios. Wa na isalanta si Juan, iya tayo tibuok kini kay naman. Ang bautismo dili lang sugo sa tao, ang bautismo dili lang latang sa pagbago sa reliyon, kung dili ang bautismo mo'y higit o tibuok pagkamatarong sa pagtuman. Kung gusto nimo ang imong pagtuman higit o doon kay pagkamatarong, way laing bahagi ang bautismo sa tubig. Kinahanglan sa atong panahon. Kung gusto mo maluwas, kinahanglan mo ang bautismo sa tubig. Hallelujah! Daghang tao allergic sa bautismo. Kaluoy nga mga tao kay wa makasabot. Apan sa mga taong gustong mga luwas, kalipay nilang nasabtan. Mahinungdanon ba ang bautismo sa tubig? Mauna nga daghang mga tao ang nangandi sa kaluwasan mo ingon, karon pa lang ko nakaibalo ni Ine. Mauna kaniya to dili ko kay wa ko kasabot. Apan karon nakasabot ko at na may tao nakapugong sa nako na dili ko mabautismohon. Alay mga tubong, isang kinsa timani kini ang bautismo sa tubig mao ay naghimo kanatong higpit sa pagtumat sa tibuok pagkamatarong. Marcos 16:15, og siya mingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan o giwalin ninyong may balita sa tanang binuhat. Pagabot sa 16, ang mutuo o magpabautismo mamaluwas. Mauna ang bautismo paagi sa Ginoo katulong lakang aron makadawat ang kaluwasan. Kung gusto ka maluwas, way laing paagi sa kinabuhi ang bautismo sa tubig. Amen. Kinahanglan pagkaampunon sa tao.
mutuo sa bautismo, sa kaluwasan nimo kini, ningon siya, kung di ka mutuo ng bautismo, kaagi na ikaw makaangkon sa kaluwasan, kung di ka maapan ang di mutuo, pagkahukman sa silot. Karong igsoon, andam na ba mo atubang sa hukom? Mo ng Galatia 3:27 kay kamong tanan gibautismoan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. Mao nang bautismo nga hinungdanon kay gusto nako isulob si Jesus Christ sa akong kinabuhi. Kay kung niya si Kristo, tiyak ang aking kaligtasan, kaya walang makakapigil. Kaya malinaw na aking pinaliwanag sa inyo, ang bautismo po ay hindi paglipat ng relihiyon. Ang bautismo po ay isang hakbangin upang nakanta natin na ang kompletong kaligtasan na utos ng Diyos na dapat natin gawin, sapagkat tayo po ngayon ay nasa mga huling araw. Amen. Niya nata sa katapusang mga panahon. Mabito na karong gabi na gusto na ko ihatag kaninyo ang mga butang na hinungdanon mga kaigsuunan, nga naman kung ikaw nabautismuhan sa tubig o ikaw midawat sa atong Ginoong Kristo, andam ang imong kinabuhi sa adlaw nga gitawag rapture. Kaya ang rapture mauna ang maghatag kanato sa final day. Moingon ang Ginoo, ang tanan nabautismuhan sa tubig sa akong pagbalik ako kamong kuhaon, apan ang wala mo sugot mauna nga ang simbahan, ang relihiyon dili makaluwas kanato. Ang atong pagsunod sa pulong sa Ginoo mao'y magdala kanato sa kaluwasan. Tanawan ninyo kini mga video clips mga kaigsuonan, tanawan nyo kini. Sandali lang ha, for a while dali lang sa kaya ako ning okay dali ko para magluwas. Ayan, tingnan ninyo mga kapatid, ano itong video clips na ito. Yung ating walang sound. But you do not know the hour. Isang simbahan may nangangaral na pastor. I want you to know, church, that Jesus Christ. Ganito ang rapture, ha? Ang kaluwasan, mauni. Daghang nanimba. Or you could even come. At maraming nawala. May ilang naiwan. Ibig sabihin, hindi binago ang buhay. Hindi namuhay at naghanda. Kulang sa pagsisisi. Ngayon ka pa ba magluhod? Ngayon pa ba magsisi? Natapos na ang rapture! Kailangan! Hindi pa ang araw! Nangyaring darating. Kailangan maging handa ka. Tingnan ninyo uli. Ang daming nakikinig. Amen. Sabang bigla lang, ang sabi ng Biblia, isang maingay sa itaas at biglang marami ang nawala. Kasi ganito yung rapture. Biglaan lang. Walang taong nakakaalam kailan. Kaya ang pagsisisi dapat hindi natin huli. Kailangan gawin ito habang may panahon, sapagkat darating ang araw biglaan. Bigla lang ang rapture at walang taong magiging handa sa kanyang sarili. Maliban diyan mga kapatid, ganito kasi yun ang ibig sabihin ng Biblia sa rapture na ito. Men and women have chosen one of three paths. Sandali lang ha. Those who daily seek a personal relationship with God. Ganito yun. Unbelievers and believers who don't seek after God. Ang mundo parang walang alam, parang walang nangyayari. Ganito lang. And as the prophets foretold, May sinabi ng Biblia, to take his people. darating si Kristo, kukunin ang lahat na nananalig sa Kanya. Nangako siya. At ganito ang mangyayari sa mundo. Tignan ninyo, ang earth ganyan parang walang nangyayari. Subalit bigla lang sa mundong ito, mga kapatid, mangyayari ang rapture. At ang rapture ay ang ating paglisan sa mundong ito. Lalabas tayo! At saan ka ba masusumpungan sa araw na yan? Kung matapat ka, marami ang mawawala sa araw na yan. Sabi ng Biblia, when millions are missing, ito yung tinatawag rapture. Yan yung lalabas ang lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, you are the light of the earth. Ilaw kayo
mangyayari, Pastor Velas? Pagkatapos ng rapture, may mangyayari. Kaya nga itong nangyayari na yun, pasimula pa lamang ito eh. Alam niyo ba na ang mundo ngayon, lalo ng Pilipinas, tayo po'y nakaupo sa itaas ng malaking ring of fire. Mga kapatid, ito yung totoo. Pacific Ring of Fire just struck again. Another earthquake. Ngayon gusto ko sabihin, Another reminder that millions of people live on... sabihin ko sa inyo, itong ring of fire noon, matagal ko na itong narinig, matagal ko na itong na-research, pero hindi pa severe katulad ngayon. So balik ngayon, according sa mga dalubhasa, ang ring of fire ngayon ay hinog na hinog na. Hinog na. Ibig sabihin, ang lupa ay hindi na normal. Kaya madalas may lindol. Kaya madalas may bagyo. Noon, sa isang taon, ilang bagyo lang pumapasok. Yung mga mataas ng edad, katulad ko. Nakainom tumamo sa una, 30 years ago. So sa katuig, pila na kabagyo ang mulabay. Musulod sa Pilipinas. Tulo pa, tama. 30 katuig malabay. Pero karon, sa kabulan. Bulan na hindi tuig, pila kabagyo yung kasunod-sunod. Bago na ligawa si Tino, para sabihin matino siya na marami namang na-disgrasya sa kanya, may pumasok bagong bagyo. Ano yung bagong bagyo? Si Pastora, alam niya yun eh. Ngayon, anong tawag niyan? Malakas pa kaysa kay Tino. Pagkatapos, mapektuhan buong Pilipinas. Tignan ninyo yan, gano'ng kalakas, bakit ganyan? Kasi ang dahilan dyan, sabi ng mga eksperto, yung ring of fire, na kung saan ito yung dahilan, na dahil sa pag-init sa ibaba, marami ng mga platelets ang nanatutunaw at abnormal na ang nangyayari sa mundo ngayon. Yung singaw ng lupa ay talagang bumataas na. Kaya maraming nabubuhay na bulkan. Kaya nga marinig natin, may bago namang bulkan na malapit ng pumutok. Bago lang may bulkan pumutok. Kahit saan may bulkan ang pumuputok. Bakit? Dahil hinog na ang ring of fire at ang Pilipinas ay nakaupo sa isang napakalapat na ring of fire. Tingnan ninyo. Most dangerous geological features on Earth. This 25,000-mile horseshoe of destruction circles the Pacific Ocean. It passes through Japan, the Philippines, Indonesia, New Zealand, Chile, California, and Alaska. It contains 75% of the world's active volcanoes, and 90% of the world's earthquakes happen here. But what is the Ring of Fire? Why does it exist? And why do countries like the Philippines, Japan, and Indonesia keep experiencing deadly earthquakes while other parts of the world stay relatively safe? Today, we're explaining the Pacific Ring of Fire, the geological feature that makes the Pacific Rim the most seismically active region on Earth. Let's start with what the Ring of Fire actually is. Imagine a massive horseshoe wrapping around the Pacific Ocean. It starts in New Zealand, runs up through Indonesia and the Philippines, continues through Japan and the Aleutian Islands in Alaska, then down the west coast of North and South America, through California, Mexico, Central America, and ending in Chile. This isn't just a line on a map. It's a zone of intense tectonic activity, a belt of volcanoes, earthquake faults, and subduction zones where the Earth's crust is constantly grinding, colliding, and being destroyed. The ring contains about 452 volcanoes. That's 3/4 of all active volcanoes on Earth. Mount Fuji in Japan, Mount Pinatubo in the Philippines, Mount St. Helens in the United States, the volcanoes of Indonesia. They're all part of the ring. But volcanoes are just the visible symptoms. The real story is what's happening beneath the surface. The Ring of Fire exists because of plate tectonics, the movement of massive slabs of the Earth's crust. The Earth's outer layer isn't one solid shell. It's broken into about 15 major tectonic plates and dozens of smaller ones. These plates float on the semi-molten mantle below, moving at about the same speed your fingernails grow, 2 to 10 centimeters per year. That might not sound like much, but over millions of years, it's enough to move continents, build mountain ranges, and create ocean trenches. And where these plates meet, that's where the action happens. The Pacific Plate is the largest oceanic plate on Earth. It covers most of the Pacific Ocean floor.
and it's surrounded by other major plates. Okay, start muna tayo dyan. Kaya sinabi niya yun nangyayari at yung Pacific Ring of Fire ay nakaupo doon, mga kapatid, isa dito ang bansang Pilipinas. Kaya marami tayong bagyo ngayon, marami tayong tinatawag na lindol na nagaganap. This comment is asking, Dahilan po ito. why does the Philippines get a lot of earthquakes? Well, just like Japan, the Philippines sits on the Pacific Ring, Nakaupo tayo an sa area known Pacific for Ring of intense Fire. geological Yan. activity. But let's dig deeper into the tectonic Tingnan setting. ninyo. To the east, the Bakit Philippine delikado Sea Plate is Pilipinas? subducting beneath the Eurasian Plate, Ayan. specifically the Sunda Plate, through the Sunda Philippine Plate. Trench. Other subduction zones include the Manila Manila Trench, Trench, Negros Trench, Negros Trench, and Sulu Sulu Trench, Trench. where the Sunda Plate moves beneath the islands. Na kumikilos yan. Down south, Okay the yan. Cotabato Trench Cotabato marks where the Trench, Celebes sea crust subducts under the Celebes Sea. Element. Pagkatapos There's niya, also the Philippine Fault Zone, may fault running from the zone pa. Sierra Madre down to Ayan, Mindanao, from causing Luzon, quakes even within the Visayas, at Mindanao, Don't forget fault. nakaukit na po dyan yung fault line. Kaya madalas may lindol, yung fault line na yan ang pinakadelikado. Kaya ang nangyayari ngayon sa ating mundo, ang dami ng mga bagay na nangyayari. Kaya nga, yung tinatawag Pacific Ring of Fire, kasama na doon ang Russia, kasama na doon ang ibang bansa na nagkakaroon ng pagyanig ng lupa. Kaya yung nakaraan, dito po sa Davao Oriental, itinulintong 7.6 na niyanig noong November 10, 2025. Kumilos po ang tinatawag na plates sa ilalim ng lupa. Tingnan ninyo nangyari. Takbuhan yung mga tao. Ayan, nainilin ko pumutok yung kuryente, sigawan ang mga tao, takot. Yan yung nangyari ngayon. Ito na ang ating mundo. Yung mga tao taranta, sigaw ng sigaw. Hindi na matapos-tapos ang lindol. Bakit ganito? Nasa Pilipinas ito. Bakit? Kasi nakaupo tayo sa Ring of Fire. Ito na. At alam nyo ba na itong Ring of Fire na ito at ang fault line, nasa malapit tayo sa bundok. Amen. Sandali lang ha. Saan tayo ngayon? Saan tayo nakaharap? Saglit lang. Saan tayo nakaharap? Saan yung bulkan ng matutong nandyan? Alam nyo ba yung fault line tumawid? At ang pagkakaalam ko na yung fault line na tumawid po sa banda rito, daan tama, tanamaan pa ang Kinilis Landan, papunta yan ng North Cotabato, lampas yan pabalik naman sa Luzon. Ibig sabihin, anytime magyayari ang malakas na lindol. Ito po yung pinapahiwatig ng Biblia. Malapit na talaga babalik ang Panginoon. Kaya pinapangaral natin ang paraan ng kaligtasan na ang tao ay magkaroon ng tamang pananampalataya na merong gawa at magsisi na sa ating mga kapagkahinaan at pagkakasala at tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Bakit po dito sa Pilipinas ang lakas ng lindol? Davao Oriental, yung Davao City, tinamaan din. Maliban diyan mga kapatid, ito na yung nangyayari sa buong mundo ngayon. At sasabihin ko sa inyo, hindi lang diyan, may mga lindol pa na ngayon ay nangyayari mga kapatid. Kaya hindi na mapipigilan. Meron pang tinatawag Red Sea mga kapatid na nangyayari ngayon, pero hindi na ito yung lindol lang. Ang gusto kong ipakita sa inyo, tingnan ninyo anong nangyayari. Yung magnitude na lindol doon sa tinatawag 30, yung nakaraan lang, pati 40 winasak ng malakas na lindol. Ibig sabihin, wala na tayong tatakasan. Kahit saan ka tayo pumunta, kahit saan lupalok ng mundo, meron ng lindol. Ibig sabihin, hinog na ang tinatawag Pacific Ring of Fire. Malapit na ang Panginoon babalik. Kailangan tayo ay maligtas at gumawa ng lampanin ng ating kaligtasan. Ito na ang ating mundo ngayon. Hindi na ito biro, mga kapatid. Ito na ang totoong pangyayari sa ating mundo ngayon. Tignan ninyo. Lakas ng itong kahit saan na tumago, napukan ang mga dako kayong building. Ang mga tao na taranta, isang haasa. Nakita nato ang panahon sa kalibutan. It's time to awake out of sleep. It's time to have real faith. It's time to have revival.
Supalit dahil sa pangyayari ngayon, ito po yung tinatawag, bago lang nangyari no, itong taon lang ito sa Myanmar. Ito yung nangyari, pagguho ng mga bundok, pagguho ng mga building, pagguho ng mga tahanan. Ang ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ginigising ko na kayo, mga anak, malapit na akong bumalik. Maghanda na kayo ng inyong mga sarili. Kaya ang church, dapat huwag maging tamad. Kaya ang church, lagi na magbigay ng focus sa gawain. Kaya mahalin na natin na ang bahay ng Panginoon at maging matapang sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Ngayong gabi po, hinihiling ko. Amen. Hindi na ako magtatagal. Marami po sana ako sa sabihin. Subalit, tapos tayo ng oras. Hinihiling ko po mga kapatid. Lahat po. Amen. Yung mga bisita natin, isama ninyo sa altar. Kailangan nila ipag-pray natin sila. Amen. Alam ninyo, ayaw natin na sila imadamay sa darating na kapahamakan sa mundo. Atong nanggian po, atong silang gidapit. Dili aron sila haglukon. Apan atong silang gidapit. Aron sila usap makaandam. Magahimbo ta sa usa kamay nito na pagampo.